Alam mo yung kaba ng pagka-send mo ng pera sa GCash, tapos biglang napatingin ka sa number, aray, mali. At sa isang pindot lang, parang gusto mo nang himatayin. Kasi minsan, hindi lang 100 pesos ang usapan dito. Minsan, pang tuition, pang renta, pang gamot, pang sweldo, pang padala sa pamilya. At ang masakit, digital ang pagkakamali. Instant ang send, pero hindi instant ang recovery. Now, legally speaking, maraming Pilipino ang akala, wala na yan, tapos na. Charge to experience, not necessarily. Under our civil code, may tinatawag tayong solusyo indebiti. Meaning, kapag may natanggap kang pera na hindi naman para sa'yo at alam mong hindi sa'yo yon, may obligasyon kang isauli. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil batas iyon. So, ano ang unang gawin? Una, screenshot agad. Lahat. Reference number, receipt, time, GCash number. Huwag kang mataranta. Pangalawa, report immediately sa GCash app mismo. May help options sila for wrong send transactions. Pangatlo, kung active ang account na napadalhan mo, hindi automatic na mababalik ang pera mo. Kaya minsan, kailangan mo talagang makiusap sa recipient. Pero tandaan mo rin, huwag kang magwala agad. Huwag agad manakot because everything you say online or through text can also be used against you. Now, if walang cooperation, pwede kang mag-escalate. You can go through BSP or the Bangko Sentral ng Pilipinas consumer channels. And in some cases, civil action may even arise if talagang ayaw isauli despite clear proof na wrong transfer yon. At honestly, isa sa pinaka-safe na gawin ngayon, use QR codes whenever possible. Kasi ang QR code, machine-generated. Less human error, less typo, less chance na isang maling numero lang, iba na ang napapadalahan mo. Compared sa manong-manong encode ng cellphone number, mas accurate talaga ang QR transactions. Kaya kung kaya namang magpa-send ng QR, especially sa malaking amount, gawin mo. Because in the digital age, one wrong tap can become one very expensive mistake. Another day, another Regal POV.